pagsisisi, nasa tiyempo. Hindi lahat ng pagsisisi tinatanggap ng Diyos. Pakinggan mo sa 1:24 ng Kalupaan hanggang 30. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking gamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasagunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasagunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masika, ngunit hindi nila ako masusumbungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kung napapansin mo kapatid ang sinasabi ng Diyos sa talata, tumawag ang wika ko, tumanggi kayo. Inunat ko ang aking kamay, ayaw kayong makinig, walang nakikinig. Iniiwi niyo sa wala ang buo kong payo. Hinamak ninyo ang aking pagsaway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Manunuya ako pag ang inyong takot ay dumarating. Pag ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan dumarating na parang ipo-ipo, pag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusuntungan. So kung ang pagsisisi ay gagawain mo, katapos na baliwalain mo yung tawag ng Diyos, kung nauuna ron tinawag ka ng Diyos, naintindihan mo yung kabutihan, naintindihan mo yung aral ng Diyos, naintindihan mo yung kanyang mga katwiran, binaliwala mo, binabayaan mo, tinanggihan mo ang Diyos. Tapos dumating ang panahon na ikaw ngayon ay nagsisisi na, wala nang kwenta yun. Yung magnanakaw, wala siyang naintindihan. Yung ipinako sa krus na kasama ni Kristo, sa buong buhay niya, hindi niya narinig si Kristo. Sa buong buhay niya, wala siyang malay sa aral. Basta't nabuhay siyang magnanakaw. Pero bakit siya napatawad? Kasi nung maintindihan niya, nagsisi siya. Ang katotohanan, nung umpisa, dalawa silang nanunudyo kay Kristo eh. Dalawa silang lumilibak kay Kristo nung umpisa. Pero nung mag-aalas 3 na, ilang oras lang kasi sila ron nagbago siya. Napatunayan niya si Kristo nagsasalita ng totoo. Kaya nagbago siya, humingi siya ng tawad kay Kristo. Naging dapat siya sa kanyang pagsisisi. Kasi noon niya lang narinig yung aral ng Diyos, noon lang niya nakita yung totoo. Pero kung halimbawa, pinakita sa'yo ng Diyos yung totoo, narinig yung katwiran, tinanggihan mo, binaliwala mo, hindi mo pinansin, lumipas ang maraming panahon, gumagawa ka pa rin ng mali. Pagkatapos ngayon, nung mamamatay ka na, saka ka magsisisi, ibang usapan na yun, kapatid. Ibang klase na yun. Parang si Esau, no? Si Esau, gumawa siya ng kasalanan sa Diyos. Matagal na panahon niyang ginawa yung kasalanan niya, tuloy-tuloy siya, hindi siya nagsisisi. Nung mamamatay na si Isaac na kanyang ama, saka siya nagsisisi. Hindi na siya pinatawad Pakinggan mo sa 12:16 ng Hebreo. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumbungang pagkakataon ng pagsisisi
pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuduha. Kahit umiiyak pa siya, hindi na siya nakakita ng pagkakataon ng pagsisisi. Kasi maano siya, mapaglapastangan siya sa aral ng Diyos. Ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay, sabi ni Pablo. So yung pagsisisi ni Esau, walang nagawang mabuti sa kanya yun. Kapatid. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi lahat ng pagsisisi tinatanggap ng Diyos. Pagka nauna pa doon ginawa mo, itinakwil mo ang Diyos. O kaya itinakwil mo yung kanyang aral. Pinaliwala mo, hindi mo pinansin. Pagkabandang huli, magsisi ka man, di ka na magiging bata. Ngayon, yun ang nasa Biblia. Pero kung halimbawa, wala ka namang aral na totoong narinig, may pagkakataon ka sa pagsisisi. Yun ang masasabi ko sa iyo. Ang tinutukoy kong walang pagkakataon sa pagsisisi, yung naliwanagan na, nakakilala na ng aral. Basahin natin sa Hebreo 6:4-6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganan pa nilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayan, pagka naliwanagan ka na, natanggap mo na yung aral, alam mo na mga bagay-bagay tungkol sa Diyos, yung salita ng Diyos, tapos tumiwalay ka pa, hindi ka na pwede uling magsisi. Wala nang pagkakataon ng pagsisi. Yun ang sinasabi ko. Yun sa mga nakakilala na, tapos sinadya nilang humiwalay sa Diyos, hindi nila pinansin ng Diyos, nilabag nila yung aral, parang si Judas, magsisiman. Wala nang kwenta yun. Dalawang klaseng pagsisisi. Pagsisisi ng inosente, walang alam sa aral, pwedeng ikonsidera ng Diyos yun. Pagsisisi nung nakaalam na ng aral, wala nang pagkakataon yun. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Yung mahirap at saka yung mayaman, parehong nilikha ng Diyos yun. Basahin natin ang Kawikaan 22:2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Ayon, ang sabi sa Biblia, yung mayaman at ang dukha nagkakasalubong. Ibig sabihin, hindi nagkakahiwalay ang mayaman at mahirap kahit saang area ng society. Kung may mayaman, may mahirap, at yan laging magkaagapay. Yung mayaman, kapitalista, yung mahirap naman ang obrero. Yung mayaman ng boss, ang inuutusan naman ng boss yung mahirap. Ayaw niyang maglinis ng CR niya, mahirap ang maglilinis, babayaran naman niya. So it is a kind of a harmonious relationship in society. Kasi kung puro tayo lahat bilyonaryo, sino magtatrabaho sa kalye? Wala na magtatrabaho sa kalye, wala nang magpupuyat sa mga lansangan ng mga pulis, bilyonaryo naman siya. Pwede na siyang huwag magtrabaho, ba't naman siya magpupuyat sa lansangan bilang pulis? So it is some kind of a good combination of people in society na may mayaman at may mahirap. Ang pareho ang Diyos ang lumalang sa mayaman at sa mahirap. Pero kung ang pag-uusapan natin pangkaligtasan, yung spiritual, mas mahal ng Diyos ang mahihirap kaysa sa mayayaman. Ngayon ang tanong mo, ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos? Alam mo, hindi naman kalooban ng Diyos na tayo mahirapan. Pero, kalooban ng Diyos na magtrabaho tayo. Kaya kung sinasabi mo, domestic helper ka, may kalooban ng Diyos magtrabaho. Kahit nga mayaman, dapat nagtatrabaho yun. Kasi, pag hindi ka naman nagtrabaho, ikaw din ang hindi makikinabang. Kasi, pag hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kumikilos, tataba ka ng tataba, ataking ka sa puso.
Sabi nga nung kanta nung araw na tandaan ko, bata pa ako, kinakanta nung lola ko tsaka nung nanay ko. Labandera ko, tunay ka kung umibig, ang bati at palo-palo, ang siyang laging kapiling. Hindi ba yan labandera? Tapos may bahagi nung kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Yun, merong yung daw labandera, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Totoo yun. Pag ang tao napapagpag, napapagod, lumalakas ang katawan mo. Eh yung mayaman, na ayaw nang napapagod, gusto lagi nakaupo, kain ng kain, inaatake sa puso yun. No? Nagkakasakit ng mga iba-ibang sakit. Kung ang sinasabi mo sa akin ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos sa atin? Hindi naman ang kalooban ng Diyos na tayo maghirap ng hilahod na hilahod. Pero kalooban ng Diyos na tayo magpagod, magpagal, gumawa. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Pagkus, magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Sabi ng Diyos, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Bagkus, magpagal. Yung nagnanakaw, magpagal. Igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya, kalooban ng Diyos na tayo magpagal, mapagod, mag-labor, dahil pakinabang natin yun. Sabi nga kay Adan sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay. Bakit sa pawis ng mukha? Ibig sabihin kasi ang tao, ang maraming lugar pinapawisan Minsan, mas madalas pawisan yung kilikili, yung singit, yung iba-ibang parte ng katawan. Pero pagka ang pinawisan na yung mukha mo, ibig sabihin talagang nagle-labor ka na nun. Mahirap na trabaho ang ginagawa mo pagka pinapawisan na yung noo mo, yung mukha mo. So ang kalooban ng Diyos sa atin, yung tayo ay ma-exercise, mapagod, para tayo manatiling malusog. Habang napapagod kasi, habang ginagamit natin ang ating muscles, lalong nagiging malusog yung ating katawan, yung ating buto, yung ating sistema sirkular, yung ating circulation, yung ating isip, nagiging A healthy mind needs a healthy body. And a healthy body is a body that is in mobility, in constant exercise, etc. So, kalooban ng Diyos yun, yung tayo'y mapagod. Pero yung kahirapan na sinasabi mo, mahirap ba ang domestic helper, kapatid? Basta't ikaw ay kumikita ng pera, nawawala naman yung hirap na yun Lalo na kung nagagamit sa mabuti yung kinikita mo, para sa pamilya. Kaya lang, hindi ko gusto yung nangyayari sa Pilipino dahil aalis ng Pilipinas, pupunta na ibang bansa, tapos pagka nakakita ng ibang babae ron, kakalimutan yung pamilya, iwanan na yung asawa at mga anak, nagkalunyaan na sila, nagbabaihan na sila ron. Yun ang masama lang. Pero yung nahirapan ka dahil pumasok ka ng trabaho, ako napakaray ko ng hirap na sinuong sa buhay, kapatid. Maipakikita ko lang sa iyo yung aking kamay. Yung aking kamay ang saksi na ako maraming kahirapang dinana sa buhay. Nung ako'y nag-uumpisang mangaral ng Ebanghelyo, wala naman kasi akong pera, wala naman akong sweldo. Hindi naman ako nangaral na nagministro dahil sa pera. Naghahanap buhay ako, kasabay ng pangangaral, naghahanap buhay ako. Nagtitinda-tinda kami ng mga kung ano-anong kakanin. Kaya kami nakaraos ng pangangaral doon sa Guagua, sa awa ng Panginoon. Nagtitinda-tinda kami, alas 4 pa lang ng madaling araw. Nanginili na kami sa palengke. Tapos naghahanda na kami ng aming titinda para alas 8 meron na kaming merienda. Naglagay din ako ng restaurant. Marami akong hirap na dinaanan. At ang sabi naman ng pangako ng Diyos doon sa aklat